Welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we will talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and the notification bell para notified ka sa mga bagong episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, you can follow our podcast sa Spotify by going back to the main page, then click nyo lang yung follow button. You may also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. Now, for today's episode, we are going to talk about Arjo Ataide. Mula sa pagiging artista, naging politiko at ngayon ay nasa spotlight dahil sa mga kontrobersyang kinasasangkutan niya. Pero syempre, bago tayo pumunta sa mga issue, kilalanin muna natin kung sino ba talaga si Arjo Ataide. Let's start with his beginnings. So, let's set the stage kung saan ba nagsimula si Arjo Ataide. Kasi baka yung iba sa inyo kilala lang si Arjo dahil asawa ni Maine Mendoza. Or baka kilala nyo lang siya kasi isa siyang serious actor na nanalo ng mga awards, no? Pero ang tanong, sino ba talaga siya? Well, Arjo Ataide started out in showbiz. So actor talaga siya. And not just your usual actor kasi maraming beses na siyang nanalo ng mga awards for his heavy drama roles. So kung sa acting talaga, no? Magaling na actor itong si kuya mo. Hindi lang to basta-basta. And may credibility naman siya pagdating sa industriya. Hindi ko sure kung dahil ba nepo baby siya kaya siya nakapasok sa industry, pero magaling naman siya And for the benefit of those who doesn't know, anak siya ng isang veteran actress na si Sylvia Sanchez. Ngayon, fast forward, dumating ang point na nag-shift siya ng career from being an actor, he decided to enter politics. And nung 2022 elections, he ran for being a congressman ng 1st District of Quezon City. And guess what? Panalo siya. So, from actor to lawmaker, masasabi nating big leap yan, di ba? And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang isa pang malaking chapter ng buhay niya, which is yung marriage nila ni Yaya Dab or ni Maine Mendoza. Yung kalahati nung Aldab Love Team na naging sikat noong mga nakaraang taon. So, they got married in 2023 and mula noon ay mas naging visible pa si Arjo sa mata ng public. Not just an actor or a politician, but also the husband of Maine Mendoza. Okay. So ngayon, alam na natin kung sino si Arjo Ataide, no? Actor, congressman, and husband. Ganyan. And with all those titles comes public scrutiny. Kaya today, we'll take a closer look sa mga controversies surrounding Arjo Ataide. Kaya dito na papasok ang mainit na usapan, ang pangalan ni Arjo na nadadawit sa issue ng flood control projects at ang koneksyon niya sa pamilya Diskaya. So, kung hindi nyo pa napapakinggan yung last week episode natin, so I mentioned that the Diskaya family, Curly Diskaya and Sarah Diskaya, name drop a lot of politicians from Congress hanggang sa mga DPWH officials, marami silang na name drop. And isa sa mga pinangalanan ng mga Diskaya na involved sa mga anomalies ng flood control projects ay si Congressman Arjo Ataide. Kaya nga, pag-uusapan natin ngayon yung mainit na topic tungkol sa flood control projects na yan, no? And yung connection ni Arjo sa Diskaya family. So, this has been one of the hottest issues sa Quezon City lately. And syempre, kapag celebrity politician involved, automatic, mas marami ang tumitingin. Mas madami ang chumichismis. So, eto ang timeline. Sa public records at statements niya mismo, sinabi ni Arjo na he supports flood management projects sa Quezon City. At mas malaki pa sa buong Metro Manila.
Ibig sabihin, bilang congressman, bahagi ng trabaho niya na masiguro na may mga plano at funds para sa mga projects na makakapag-prevent ng baha sa community. Sinabi rin niya na wala siyang involvement sa kahit anong anomalya or anomalies or katiwalian sa mga projects na ito. At to be fair, as a public servant, expected na i-push niya yung mga ganitong infrastructure projects para sa welfare ng mga constituents niya. Pero syempre, hindi mawawala ang controversy. Part na yan ng pagiging politiko. Just recently, lumabas ang pangalan niya sa gitna ng usap-usapan kasi nga, ni-name drop siya ni Curly Discaya. Allegedly, na-name drop itong si Arjo bilang isa sa mga officials na nakinabang di umano sa mga projects na ito. Ngayon, bago tayo magsalita, bago tayo mag-move forward, importante lang na i-clarify natin na itong lahat ng to ay hindi confirmed. Based lang to sa mga allegations na lumabas sa media and sa bibig ni Curly Discaya. Si Arjo mismo consistent sa pagsabi na wala siyang kinalaman sa corruption at sa katiwalian involving the flood control projects. And ang interesting dito, mga ka-pretty petty, yung contrast. On one side, meron tayong public statements ni Arjo na nagsasabing siya ay advocate ng flood control at committed sa infrastructure improvements. Pero on the other side, may mga accusations at pangalan niya ang nadadawit sa mga kontrobersya. Dito pumapasok ang question ng public trust. Sino ba dapat ang kailangang pagkatiwalaan? And di lang yan. Ang issue dito is nagpapakita kung paano masusukat ang pagiging responsible at transparent ng isang celebrity turned politician tulad ni Arjo. While he's busy pushing flood management initiatives, may mga mata rin na nakatingin, nagmamasid sa bawat kilos, meeting at connection niya sa mga proyekto. Lalo na kung mga big ticket contracts to tulad ng mga flood control projects. Dito natin makikita na sa mundo ng politics, hindi enough na meron ka lang good intentions. Hindi enough yung mga ideals mo. Kailangan transparent ka at accountable. At handa kang sagutin yung tanong ng public, lalo na kung celebrity ka, di ba? Kasi nga, mas malaki at mas maliwanag ang spotlight sa'yo. Kasi prior to politics, may spotlight ka na. Ngayong nagpolitika ka pa, mas liliwanag ang spotlight sa'yo. At yan ang sitwasyon ngayon sa flood control at ang mga allegation kay Arjo. Pero wait. Hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Kala nyo tapos na, no? But wait, there's more. Sunod nating pag-uusapan yung isa pang hot topic. Naku, Lord, bago pa man itong mga flood control projects na to, naipit na sa controversy itong si Arjo dahil sa kanyang frequent travels abroad mula nung nanungkulan siya nung 2022. So, paano kaya niya ito na-manage habang public servant? And higit sa lahat, paano naging usap-usapan ito sa social media? So stay tuned lang kayo dyan, mga ka-pretty petty. Okay, so ngayon, pag-usapan natin yung isa sa mga usap-usapan ngayon sa social media. Actually, noon pa to pero nauungkat na lang siya ulit. Yun yung madalas na pagbiyahe ni Arjo sa iba't ibang countries and iba't ibang lugar. No, alam naman natin na as a public servant, may mga pagkakataon na kailangan mag-travel for official duties. And bilang celebrity naman siya and meron siya mga pelikula, may mga pagkakataong lalabasan ng bansa to represent his movie sa mga international movie festivals. Diba? Pero ang tanong dyan is, gaano ba kadalas yan? How frequent are these travels? So ito na nga. May isang ex-user na madaming time. Marami siyang oras. So ang ginawa niya, chinek niya lahat ng Instagram post ni Arjo at ni Maine Mendoza at chinek ang lahat ng travels niya from the time na naupo si Arjo sa politika as congressman ng Quezon City 1st District. Okay.
So, siguro ipopost ko na lang dito, ilalagay ko na lang dito yung post na yan sa X, no? Pero in summary, meron siyang 2 travel in 2022, 4 nung 2023, 7 in 2024, and 4 nitong 2025. Take note, September pa lang, may 4 na siya. So, sa loob ng 40 months na panunungkulan niya, 19 of those months, no? Obviously, hindi mo to everyday, pero 19 of those months, 19 of those 40 months, meron siyang travels. Kaya nga, may mga nagbibiro sa social media na parang, only leave credits ang kuya mo. Diba? Samantala yung mga regular na empleyado, sobrang limited lang ng leave credits. Pahirap ang pang ma-approve. O diba? Aminin nyo yan. Nagpa-approve kayo sa mga team leaders nyo, sa mga boss nyo, pero dinenay. Kasi nga, hindi pwede. Kulang kayo sa tao. Pero apparently, si Arjo, parang unlimited. Siyempre, mga Europe trip niya. Hindi mo pwedeng 3 days, 2 nights lang yun. Diba? At least 1 week dyan, diba? Kung mag-multi-country ka sa Europe, kulang nga ang 1 week dyan eh. So, paano? Paano nangyari yun, di ba? Pero syempre, bilang isang public servant, may mga tanong na kailangan talaga niyang sagutin. No? Paano niya na-manage yung mga official duties niya habang nasa labasan ng bansa, first travels. Kasi pagpalagay na nating official duty to, quote-unquote official duty, so habang nagta-travel siya, paano niya nagawa yung mga duties niya as a congressman sa Quezon City? At paano siya nakakapagbigay ng serbisyo sa mga nasasakupan niya kung lagi naman siyang wala? Di ba? Again, the math is not mathing, so make it make sense. Kaya itong mga nakaraang araw, sobrang hot topic yung mga travels ni Arjo. Sobrang init at sobrang dami ng binabato sa kanya. Apart from these travels, kasama na dyan yung allegations tungkol sa involvement niya sa mga diskaya. Pero ito naisip ko lang, no, out of the blue lang, naisip ko lang, no, ano kaya ang stand ni Maine Mendoza sa lahat ng ito? Pero bago yan, no, since pag-uusapan na natin ang style or lifestyle, no, if you want to look as bold as your choices, charot, bold as your choices, no? If you want to look fresh and look cool tulad ko ngayon, no? Mala Justin Bieber tayo ngayon. Check out our friends at Lemonilla. So, Lemonilla is one of those local brands na nagpo-provide ng mga local streetwears like shirts and mga flat-brimmed caps tulad nito. Ayan, tsaka itong t-shirt itong sa likod ko. So, kung trip nyo yung mga cool yet edgy style mula sa mga t-shirts, hindi ko sure kung may hoodies sila eh. Pero check nyo yung page nila, baka may mga hoodies din sila. Hanggang sa caps, na swak sa mga lakad or OOTD nyo. So, Lemonilla is the go-to place. Siyempre, local pride muna tayo mga besh. Hindi lang quality ang makukuha nyo, pero yung confidence na din and vibe na proudly Pinoy. Kaya again, kung gusto niyo ng fresh fit para sa next adventure, hangout, or tambay, visit the page of Lemonilla sa Facebook. I'll put the link in the description down below. Okay, alam ko nabanggit ko si Maine Mendoza, no? Pero we'll talk about her in a short while. Pero gusto ko muna mag-zoom out. From Arjo, zoom out muna tayo and take a look at the bigger picture. Gusto kong slight touch yung phenomenon ng mga celebrities entering politics dito sa Pilipinas. Kasi kung isipin natin, si Arjo Atayde, isa lang siyang example. No? Marami pang iba. Mula nung 1990s hanggang ngayon, marami pang mga actors, TV personalities, mga TV hosts, and whatnot, ang tumatakbo sa iba't ibang positions mula mayor, congressman, senators, diba? Siyempre, hindi na rin mawawala yung mga supporters nila na parang fandom na rin pagdating sa mga voting precincts, diba? Kaya nga malakas ang loob nilang tumakbo eh. Kasi alam nilang meron na silang hakot from the public coming from their stint as an actor or a TV personality. So, bakit nga ba maraming celebrities ang pumapasok sa politics? Maraming factors tayo pwede i-consider. Andyan yung popularity,
name recall, influence sa media, tsaka siguro yung current status nila sa showbiz. Kasi most likely kapag wala ka ng masyadong projects, hindi ka na nabibigyan ng mga pelikula or ng mga TV guestings or shows, so hahanap ka ng ibang pagkakakitaan. Quote-unquote pagkakakitaan. Kapag meron kang strong fan base, medyo automatic na yan mataas ang chance mo na manalo kahit bagito ka pa lang sa public service. Pero dito pumapasok yung question na, are they really voted for their competency or just for popularity? Medyo dun ako sa latter, no, sa popularity. And dito natin may i-connecta si Arjo Ataide kasi hindi lang siya actor at public figure. Ngayon, lawmaker na siya. May mga critics na nagtatanong kung enough ba yung experience niya sa politics at kung kaya ba diyang ibalanse yung pagiging public servant with his glamorous lifestyle na nakasanayan niya bilang isang celebrity. Pero of course, no, hindi natin pwedeng i-ignore yung positive side ng lahat ng to. Marami din naman mga celebrity politicians ang nakapag-push ng creative initiatives, mga advocacy projects, and awareness campaigns na hindi man basta-basta, no? Medyo nakatulong naman sa public na may nagawa naman sa ordinaryong mamamayan. So, kumbaga may advantage rin yung kung meron kang celebrity status. Basta gagamitin mo lang siya responsibly. Ngayon, ang takeaway dito is dapat maging conscious tayo pagdating sa pagboto. Popularity can get you elected, pero competence and transparency will determine how effective you are as a public servant. At sa kaso ni Arjo, makikita natin kung paano niya itatry i-handle ang spotlight, responsibilities, and criticisms all at the same time. Okay, ngayon, pag-usapan na natin si Maine. Si Maine Mendoza, si Yaya Dab. Kung ano ang kanyang stance sa lahat ng ito at paano siya affected sa public perception ng kanyang asawa. Okay. So alam naman natin na si Maine ay asawa ni Arjo Ataide and naturally, maraming fans ang curious kung ano ang kanyang stance or ang kanyang lagay sa mga isyong kinasasangkutan ng asawa niya. Recently, Maine has been very vocal in X saying that he stand by his husband, na all of these are baseless allegations and that people should stop throwing or bashing him or throwing hate towards his husband. Hindi ko masasabing quiet observer lang siya pero alam mo yun, medyo somehow vocal siya na susuportahan niya ang asawa niya all throughout. Which is, no, as she should be. Kasi asawa naman niya yun Pero doon pumapasok yung pagiging critical ng mga tao. Kasi technically, madadamay siya. Kasi anong funds ang ginamit ni Arjo para makapag-travel sila ni Maine sa Europe, sa Asia? Hindi natin alam. Hindi natin sure. Again, allegations lang lahat to. Pero there's a possibility that public funds were used by this couple for their travels. Again, allegations. I'm just throwing out a possibility here. Pero naisip ko lang din, no, paano kaya ang sitwasyon ni Maine sa Itbulaga? 'Di ba? Kasi isa siyang main host ng Itbulaga, 'di ba? Alongside Vic Soto, who is the brother of the now Senate President Tito Soto na nag-oversee ng hearing sa Senate regarding the flood control projects. So, hindi ba medyo awkward ng konti? Medyo they're tiptoeing on eggshells while at work. I'm sure pretty much they know the boundaries and they know how to put down the line kung ano ang work, kung ano ang personal, and for them, I think it doesn't really matter. Pero hindi ko lang mawala sa isip ko na, alam mo yun, somehow may awkwardness feeling. Siyempre, yung mga co-host niya,
minsan, gusto rin magtanong, kamusta ka na? Ano ang kalagayan ng ano ngayon? May nakukuha pa mga bashing and stuff like that. So, I don't know. Because Arjo is on the spotlight, no? Hindi natin maiiwasan na talagang matadamay si Maine dito sa usapang to. So, to wrap things up, ano nga ba ang lessons na pwede nating makuha tungkol kay Arjo Atayde at sa bigger picture ng celebrity politicians? First, public service is serious business. Kahit celebrity ka, kailangan maging transparent, maging accountable at aware ka sa bawat kilos mo. Kaya hindi porket once you enter politics, you will be under the scrutiny of all people around you. Popularity might get you elected, pero credibility and competence determine how effective you are. Second, balance matters. Mahalaga ang tamang balance sa buhay. Paano mo pagsasabayin ang personal life, ang work, at expectations ng public. Sa kaso ni Arjo, kailangan niyang ipakita na kaya niyang gampanan ang responsibilities niya bilang public servant habang patuloy na nababantayan at sinusuri ng publiko sa bawat kilos niya. And third, as voters and observers, dapat maging conscious tayo sa pagpili at pag-assess ng leaders. Naku, lagi kong sinasabi yan. Don't just rely sa name recall or fan base. Consider actions, transparency, and dedication. At yan ang takeaway natin for this episode. Maging mapanuri, maging informed, at maging conscious sa kung sino ang pinapahalagahan natin sa politika. At syempre, stay entertained, stay informed, stay pretty and petty in a good way. Thank you so much for joining me in this week's episode. Don't forget to share this episode sa inyong tropa, kapitbahay, or kahit sa crush mo. Sige na, go ahead, share mo to sa crush mo. Para mas marami pa ang nakakaalam ng mga pretty and petty truths. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen, or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand like Lemonilla, and you're looking for a partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye-bye! Thank you, Lemonilla!